Ano nga ba ang purpose ng pagbablog ko? Para nga lang ba kumita? Para magpasikat o makilala ako? Siguro yan ngayon nasa isip ng iba at pinagtatawanan sa tuwing nga nag-upload ako ng mga videos. Alam nyo kung ano talaga yung totoong purpose ko kung bakit ako nagsimulang mag-vlog? Alam nyo sa totoo lang, ako talaga yung tipo ng tao na napakahilig kong mag-keep ng mga memories gaya ng pictures, videos, ganyan. Alam na alam nga yun ng mga friends ko sa Facebook dahil nga yung Facebook ko ay ginagawa ko ng gallery. So ko lang talagang maipon yung mga memories kasama yung pamilya ko na alam ko na balang araw ay hindi na namin mababalikan. Ayoko na balang araw ay pagsisihan ko na sana pala na picturean ko yun, na sana pala na i-record ko yun. Kaya I just keep on collecting our photos, videos. Pag may mga panahon na malulungkot ka, ay titingnan-tingnan mo lang. Balik-balikan mo lang kasi nga na-document mo, di ba? Napadrama na naman nga yata ang intro ko. Bali sa tinagal-tagal na nga ng panahon ay ngayon nga lang pala uli kami nagkasama-sama pag ilog. Dahil syempre medyo may pinagkakabisihan na nga kami sa buhay. Ganitong simpleng bagay nga lamang yung way of bonding namin ng pamilya ko. Dadala na kaunting pagsasaluhan, tapos maglalaba nga sa ilog. Bali nauna na nga pala sila mama pumunta dito dahil malapit lang naman sila. Kami naman ay sa bayan pa nga nagmula. Abutan nga namin si Papa na nag-iihaw nga nitong malaking isda. Hindi ko alam kung anong tawag dun, basta yung malaking isda. Tapos ito nga si Inay, si Mama at yung bilas ko nga ay paspas na nga kaagad sa paglalaba dahil nga walang tubig daw sa kanila. Dahil nga siguro magsa-summer na, inaiigan na nga yung mga balon at wala na nga sila makuha na tubig. Nung nakaraan nga ay nagpost ako sa Facebook ko mga mamshi na may sticker na nga ako. Wow, tara, hindi mo kaya. Kaya kinabitan ko nga itong tricycle nila Papa. O syempre, anak ako ay medyo nahihiya nga lang din talaga ako pamigay dahil napaliit nga pala sobra yung pahaba ng sticker ko. Ay sa sobrang pagtitipid ba? Hindi ko nga talaga inakala na ganun lang pala talaga kaliit yung kalalabasan ng sticker ko na pahaba. Yun pa naman nga yung pinakamadami kong pinagawa. Hindi naman nga halata na wala pa nga ako nagagawa ay kumakain na nga kaagad ako nitong pansit bato na dala nila mama. Dito lang nga pala uli kami pumesto sa may ilalim nga ng tulay. Sa arko nga ito ng mismong papasok ng Tagkawayan. Dati nga doon kami pumesto sa may papasok sa malaking ilog. Kaso nga lang ay medyo mahirap na ang daan ngayon. So okay na nga din ang pwesto dito dahil nga yung tulay ang nagsisilbing bubong namin at hindi pa nga kami maiinitan habang naglalaba. Bili nga lang din kami ng isaw at saka yung balon-balunan para nga dito nalutuin sa may ilog. Gayang ligaya nga din talaga ang mga bata sa paglalangoy dito sa ilog dahil napakalamig naman talaga at ang linaw pa nga ng tubig. Sobrang nakaka-relax lang din talaga kapag minsan na makapunta ka sa mga ganitong lugar. Napaka-peaceful at napakasarap talagang mag-relax. Kahit na nga ang idadayo mo lang talaga ay ang paglalaba. Ako nga palang tagabantay ngayon itong pagkain namin at syempre lahat nga ay tinikman ko. Halos maubos na nga mga mams sa kakatikim. Charot. Sarap naman nga talaga nitong isda at kaya halos naman maubos na nga itong buntot. Usaw pa nga sa toyo na may sili at napakaraming ang sibuyas. Sabi ko nga dito kay Kim, i-model ko nga muna bago namin maubos. O di nyo kinakaya. Dito lang talaga kayo sa amin makakakita ng popcorn niluluto dito sa may ilog. Hindi din nga halata mga mamshi na init ako dyan. Ano? O diba? Ayan, tapos na saglit nga lang ay may popcorn ka na. Medyo nasunog nga lang yung ilalim dahil malakas nga yung apoy namin dahil kahoy nga ang gamit namin. Dahil wala naman nga ako nakita pot holder, kinuha ko nga lang tong eco bag na pinaglagyan pala to ng uling. Kaya wala nga akong kamalay-malay dyan na yung mukha ko pala ay nahilamusan ko na nga ng uling dahil nga sa pagpapahid ko ng pawis kanina. Kaya naman nga tinawan-tawanan pa ako ni Kim dito na kung ano nga daw nangyari sa mukha ko. Ito na lang talaga at ang litubig nga dito sa ilog. Dahil busog na nga ako ay nag-umpisa na nga rin ako maglaba. Dahil wala naman ako masyadong labahan at ito nga lang mga tuwalya namin na medyo madudumi na nga talaga ang dinala ko. Para nga mapukpukan ko dito at naluminaw-linaw nga naman. Laban na nga kasi ako kagabi dahil ayaw nga ni Daddy Sherwin na magdala nga daw ako ng maraming labahan. Para nga daw pagdating dito ay relax na lang daw kami. Charis. Wala niya talagang abalahin ko siya sa paglalaba ko. Ito nga yung pinakamagandang part dito sa paglalaba sa ilog. Isasapay mo nga sa bato ang mga damit dahil sobrang bango naman talaga kapag natuyo. At napakabilis nga lang din talaga matuyo dahil sobrang init nga ng mga bato. After ko nga maglaba at magsampay ay feeling serena na nga ako dito. Di mo kaya. Napakasarap nga talaga magbabad ngayon dahil sobrang init nga ng panahon. Nakaka-relax lang din naman talaga. Sobrang linaw nga lang din talaga ng tubig. Ito talaga yung mga bagay na hindi mo mapapalit sa kahit ano pang material na bagay. Kasiyahan, kasama nga ang pamilya mo. Kaya kung ikaw ay umanood ang vlog ko, pwede mo naman i-skip. Di ko naman to ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa ko to para sa sarili ko dahil dito ako masaya. So hanggang dito na lang muna for today's video. Full storage na naman tayo. Bye!